Hindi pa rin makapaniwala si Mary Grace na wala na ang kanyang ina. 3 araw matapos niyang magtapos ng kolehiyo ay nasangkot naman sila sa isang aksidente na naging dahilan ng kamatayan ng kanyang ina. Kung kaya't ganoon na lamang katindi ang epekto nito sa dalagita. Ang sanang masayang araw ay napalitan ng lungkot at pighati. Halos 2 buwan na ang nakakalipas, baka naman may balak kang lumabas at magliwaliw, tanong ng kanyang kuya RK. Katabi niya ang nakababata nilang kapatid na si Paulo. Hindi umimik si Mary Grace at nanatiling tahimik lang na nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Dismaya namang sinara ni RK ang kwarto ng kapatid at bubuhatin na sana si Paulo nang mapansin niyang hindi ito gumagalaw at diretso lang na nakatingin sa nakasarang pinto. "Paulo," tawag nito sa kapatid at tinapik. Tsaka na lamang natauhan si Paulo at agad na nagpabuhat sa kuya. Ginulo naman ni RK ang buhok ng kapatid at tsaka naglakad na paalis. Ngunit ang mga mata ni Paulo ay hindi na aalis sa pinto. "Paulo, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Mary Grace at napabangon nang makitang nakatayo sa gilid ng kanyang kama ang kapatid. Tumingin ang dalaga sa orasan at nakitang maghahating gabi na pala. "Ate, naririnig ko po siya," mahinang sabi ni Paulo na tama lamang para marinig ni Mary Grace. "Naririnig ko po si Mama." Agad na lumaki ang mga nagmumugtong mata ng dalaga at agad na pinaupo si Paulo sa kanyang kama. "Anong ibig mong sabihin?" Mariin na tanong ni Mary Grace at titig na titig itong nakatingin sa nakababatang kapatid. Napayakap naman sa daladalang kotseng laruan si Paulo at saka nagsalita. "Nandito po si Mama, hindi niya po tayo iniwan." Hindi alam ni Mary Grace ngunit nakadama siya ng tuwa at sigla nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Hindi na siya muling nagtanong pa dahil yun ang gusto niyang paniwalaan. Ang nandito pa rin ang kanyang mama. "Ate, natatakot po ako. Hindi ba dapat nasa heaven na siya?" Otomatikong nasampal ni Mary Grace ang bibig ni Paulo na agad naman ikinagulat ng bata. Iiyak na sana ito nang biglang bumalik sa kanyang katinuan si Mary Grace at niyakap ang bunsong kapatid. "Pasensya ka na. Huwag mo na lang muling banggitin na nasa langit na si Mama dahil wala pa siya roon. Gaya nga ng sabi mo, di ba? Narinig mo siya. Ang ibig sabihin noon ay nandito pa siya at tumatayong ina para sa atin. Maliwanag?" Tumango naman si Paulo sa sinabi ng ate at saka kinagat na lang ang kanyang ibabang labi dahil alam niya rin na kung iiyak siya ay agad silang pupuntahan ng kanilang kuya RK. Sinabihan na rin ni Paulo ang kanyang kuya tungkol sa kanyang mga narinig, ngunit paulit-ulit lang na sinabi nito na yun ay imahinasyon lamang niya sapagkat bata pa lamang ito at baka kung ano-ano lang ang napapanood. Alam ni Paulo na ang tanging makakaintindi lamang sa kanya ay ang kanyang ate Mary Grace at hindi nga ito nagkamali. Nang gabing yon ay doon na lamang siya natulog dahil bukas na bukas daw ay tatanungin siya ng kanyang ate ng ilang katanungan. Kinaumagahan ay agad na kinausap ni Mary Grace ang kapatid tungkol sa kung paano niya naririnig ang kanilang ina at kung kailan ito nagsimula. Pabulol-bulol na nagkwento si Paulo tungkol sa mga tinanong sa kanya. Ayon sa bata ay nagsimula lamang ito 1 buwan matapos ng libing ng kanilang ina. Habang papauwi sila noon ay narinig niya ang boses ng ina na kinakantahan siya. Kung kaya't yun ang dahilan kung bakit mahimbing siyang nakakatulog tuwing gabi. Ibig sabihin kagabi ay kinakantahan ka niya? Nalilitong tanong ni Mary Grace. Umiling naman si Paulo at sinabing hindi niya narinig ang boses ng ina kagabi dahil katabi niya nga si Mary Grace matulog. Bigla-bigla ay hinawakan ni Mary Grace ang magkabilang braso ng kapatid at pinandilatan ito ng mata. Bakit ikaw lang ang nakakaramdam ng kanyang presensya?" Galit na sabi nito.
Nawalan ng kontrol sa sarili ang dalaga, kung kaya't mas lalong napahigpit ang hawak nito, dahilan para pumakawala ng isang malakas na iyak si Paulo. Agad naman sumaklolo ang kanilang kuya at inagaw ang bata sa kapatid na babae. "Anong ginagawa nyo?" tanong ni RK habang pinapatahan si Paulo. Hindi sumagot ang dalawa, kung kaya kinutuban si RK ng masama. "Sabihin mo, Paulo, naririnig mo pa ba si mama?" Agad naman tumango ang bata na pinipilit ding patahanin ang sarili. Huminga ng malalim si RK bago hinarap si Mary Grace. "Wala na si mama, Mary Grace. Tanggapin mo na yon." Nanahimik na naman si Mary Grace dahil totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang kuya. Ngunit nagmatigas ito. Pinaalis ang dalawa sa kanyang kwarto. Bakas ang galit sa boses nito. Hindi na nagdalawang isip pa si RK at agad na binuhat si Paulo. Ngunit bago pa man sila makalabas ay biglang nagsalita ang bata. "Ate, kapag hindi mo po pinakawalan si mama, maaaring siya ang kumitil sa buhay mo." Agad na sinaway ni RK ang bata, kaya binaon na lamang ni Paulo ang ulo sa balikat ng kanyang kuya. Nang makalabas na sa kwarto ang dalawa, ay nanatiling tahimik si Mary Grace. Hanggang sa naisip niyang kunin ang isang Ouija board na nasa ilalim ng kanyang kama. Kahit mag-isa ay naglaro ito ng Spirit of the Glass. Ngunit hindi man lang nagparamdam ang kanyang ina. Dahil sa galit ay hindi na tinapos ni Mary Grace ang nasimulang laro at agad na sinara ang Ouija board. Walang ano-ano'y nakita niya ang figura ng kanyang ina. Biglang lumiwanag ang mukha ni Mary Grace at lalapitan na sana niya ang kanyang ina nang bigla itong magpalit ng anyo at naging isang demonyo. Bago pa man nakasigaw at makahingi ng tulong si Mary Grace ay agad na kinuha ng demonyo ang kanyang kaluluwa. At kinabukasan ay hindi na nga nagising ang dalaga. Natagpuan itong walang buhay sa loob ng kanyang kwarto. Simula nang mamatay ang kanilang ina, ay gabi-gabi nang nagdarasal si Mary Grace. Paulit-ulit niyang hinihiling na sana ay bumalik na ang kanyang ina. Umaasa ang dalaga na makapiling o makausap man lang ang ina. Ngunit hindi ang kanyang ina ang bumalik sa kanilang bahay, kundi isang demonyo na nagpapanggap lamang. Nagpalinga-linga sa paligid si Rico. Hindi lang niya simpleng ginagalaw ang ulo niya mula kanan pa kaliwa dahil nagmamatsyag ito sa kanyang paligid habang sinusundan ang isang babae na sa tansya niya ay nasa 20 taong gulang lamang. Balingkinitan ang katawan at may pulang buhok. Mula pa sa palengke ay pasimple na niya itong sinusundan nang makita ni Rico ang suot nitong relo na halatang mamahalin. Mas lalong kuminang ang mata ng magnanakaw nang makitang nilabas na ng babae ang kanyang wallet na naglalaman ng makapal na pera. Pakiramdam niya ay sinang-ayunan pa ng Diyos ang kanyang plano nang makitang lumiko ang babae sa isang lugar kung saan bibihira lang ang nagdaraang tao. Ngunit para makasiguro ay tinatalasan niya pa rin ang kanyang pandinig at mga mata. Nang maramdaman niyang ligtas na siyang magnakaw ay agad siyang kumaripas ng takbo patungo sa direksyon ng dalaga at walang ano-ano'y hinablot niya ang gamit nito. Gulat na napasigaw ang dalaga at sinundan si Rico. Hindi magawang lumingon ni Rico sa kanyang likuran dahil kung gagawin niya yon ay malamang maaawa siya sa babae at ibabalik niya ang ninakaw niya. Ngunit hindi yun ang pangunahing pakay niya. Gagawin niya ang lahat ng paraan, mabigyan lang ng magandang buhay ang kanyang bagong silang na sanggol na iniwan sa kanya ng kanyang naging nobya.
Kung para sa dati niyang nobya ay malas ang sanggol, para kay Rico ito na ang mundo niya. Wala nang maisip na paraan si Rico para maitaguyod ang sanggol kung hindi sa pamamagitan lang ng pagnanakaw. Dahil bata pa lang siya ay eksperto na siya rito. Si Rico ay may kleptomanya. Hindi niya kayang kontrolin ang pagnanakaw ng mga kung ano-anong gamit. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakukulong ay dahil lamang sa tulong ng kanyang ina, o hindi naman kaya ay hindi siya talaga nahuhuli. Kung dati ay hindi niya matanggap-tanggap ang iniinda niyang karamdaman dahil yon ang dahilan kaya pakiramdam niya ay hindi siya kasapi ng komunidad, at yun din ang dahilan ng pag-iwan ng ina ng kanyang sanggol sa kanya. Ngayon ay malaki na ang pasasalamat ni Rico rito. Kung wala ang sakit niya ay malamang nagugutom na sila ng kanyang anak. Hingal na hingal si Rico nang makaliko siya sa isang liblib na iskinita. May nagtangkang humabol din sa kanya maliban sa babae, pero hindi nila ito naabutan. Inayos ni Rico ang suot-suot nitong mask dahil ramdam niya ang init sa kanyang ibabang parte ng muka, lalo na't tagaktak na ang pawis nito. Nilapag niya ang yakap-yakap na bag sa sahig at inayos ang kanyang sombrero. Nang medyo umayos-ayos na ang kanyang hininga, ay umupo siya sa bag na kanyang nilapag at sinimulan itong halongkatin. Nagniningning ang mga mata ni Rico dahil sa nakita. Mukhang tiba-tiba siya ngayon at makakauwi ng maaga dahil sa kapal ng pera na nasa kanyang harapan. Sinimulan niya itong bilangin. Ngumiti ng malapad si Rico at nilagay ang pera sa supot na kanyang inipit sa kanyang pantalon. Nilagay niya rin dito ang kanyang mask at sombrero. Sa ganoong paraan ay hindi magtataka ang kanyang mga kapitbahay. Mag-iingat na lamang siya na hindi niya makasalubong ang kanyang pinagnakawan. Kasyual na naglakad si Rico pabalik sa palengke na kanyang pinuntahan kanina. At gaya ng kanyang inaasahan ay hindi na naman niya napigilan ang kanyang pagnanakaw. Sa pagkakataong yun ay nagnakaw siya ng ilang prutas at mga damit pambata. Buti na lamang at sa dami ng inaasikaso ng babaeng tindera ay hindi niya nakita ang pagnanakaw ni Rico. Nang makarami ay naisip na ni Rico na umuwi. Doon ay naabutan niya ang kanyang anak na mahimbing pa rin na natutulog. Nilapag ni Rico ang kanyang mga ninakaw at kinarga ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Habang hinihele ang anak ay nakita ni Rico ang nanay nito sa bandang pintuan ng kanyang kusina. Kaya napangiti ito. "Buti naman at napadalaw ka rito, Nay," masiglang sabi ni Rico. Ngunit malungkot ng ngiti lamang ang itinugon ng matanda. "Tignan mo, dinalaw tayo ni lola mo." Lumapit si Rico sa kanyang ina. Ngunit napatigil ito nang may sumulpot na dalawang lalaki sa likuran nito. At naroon din ang balingkinitang babae na may pulang buhok. Kilala niya ang mga ito. Ito ang humahabol sa kanya kanina at ang babaeng yon ang kanyang pinagnakawan. Hindi na nakakibo si Rico nang bigla na lamang siyang hawakan ng dalawang lalaking yon. Dahilan para mahulog ang walang buhay na manikang kanyang hawak-hawak. Nagpupumiglas si Rico. Pilit inaabot ang inaakala niyang anak na nahulog sa sahig. "Tama ka nga, Dok. Babalikan din niya ang lugar kahit manika na lang ang nakikita niya." Naiiyak na tugon ng ginang habang nakatingin sa anak na yakap-yakap na ang walang buhay na manika. "Wala na ba talagang pag-asa ang paggaling ng anak ko? Matatagalan po ang paggagamot sa mga taong ganito. Hindi niya nakayanan ang pag-iwan sa kanya ng kanyang kinakasama at ang pagkamatay ng kanilang anak. Sa ngayon ay kailangan na talaga natin siyang i-admit dahil kung hindi ay mahihirapan na tayo." Sa huling pagkakataon ay tinignan ng ginang ang anak nito. Nabitbit na ng dalawang lalaki papasok sa isang van. Ang huling ninakaw ng anak niya sa kanya ay ang karapatan para alagaan niya ito hanggang sa kanyang huling hininga.
Hilig ng 7 taong gulang na si Jonas ang mangolekta ng mga gagamba. Nilalagay niya ang mga gagambang yun sa iisang garapon lamang. Minsan ay anong oras na ito nakakauwi para lamang maghanap upang may maidagdag sa kanyang koleksyon. Hindi naman yun lingid sa kaalaman ng kanyang ina na si Aling Helena. Isa ng byuda at pinapabayaan na lamang ang anak. Ngunit kung minsan ay pakiramdam niya parang ginagapangan na siya ng mga gagambang kinukolekta ng kanyang anak. "Kailan mo ba ititigil yung paglalaro ng mga gagamba, anak?" sabi ni Aling Helena habang nagwawalis sa kanyang bakuran. Abalang-abala naman sa gilid si Jonas sa paglalaro ng kanyang mga gagamba. "Nay, alam mo naman pong walang gustong makipagkaibigan sa akin at ang tangi kong libangan ay ang mga gagamba ko," sabat ng bata habang tinitignan ang mga gagambang nag-aaway at nagsasaputan sa isang pirasong stick. "Paano ka naman kasi magkakaroon ng kaibigan kung puro gagamba lamang ang inaatupag mo?" "Hindi mo po kasi naiintindihan, Nay," sabi ng bata at nagpatuloy lamang sa paglalaro. Napailing na lamang si Aling Helena at itinuon na lamang ang kanyang pansin sa pagwawalis. Nang sumunod na araw ay nag-umpisa na namang dumakdak si Aling Helena. Paano ba naman ay magtatakip silim na hindi pa rin umuuwi ang anak nito? "Saan na naman ba ang batang yon?" sambit ni Aling Helena sa kanyang sarili habang tinatanaw lang siya ng kanyang mga kapitbahay. "Nag-uumpisa na naman siya," anang isang lalaki habang naaawang nakatingin sa byuda. "Ano ka ba, Nestor? Tumahimik ka nga dyan at baka marinig ka niya," saway ng asawa nito at hinila niya ito papasok sa kanilang mumunting tahanan. Narinig man ay kagaya ng nakagawian, hindi na pinansin ni Aling Helena ang mga sabi-sabi ng kanyang mga kapitbahay. Ang mahalaga ay mahanap na niya ang kanyang anak. Tumungo si Aling Helena sa mga posibleng puntahan ng kanyang anak. Dala-dala ang isang garapon na maaaring pagsidlan ng kanyang anak ng mga gagamba nito. Maaari kasing kaya natagalan ito sa pag-uwi ay dahil wala na itong paglalagyan. Parke, plaza at lalo na sa mga pwedeng pagkuhanan ng mga gagamba, lahat ay pinuntahan ng babae. Inabot na ng gabi sa paglilibot si Aling Helena, kung kaya't nang madaanan niyang muli ang parke ay naghanap na lamang siya ng mauupuan at doon pinaypayan ang sarili. Naiiyak na siya at kinakabahan. Hindi niya mahanap ang kanyang anak na si Jonas. Kahit papuntahan niya ang estasyon ng pulis ay hindi naman siya matutulungan ng mga ito. Gusto man niyang hingan ng tulong ang mga kapitbahay ay alam nitong hindi siya tutulungan. Napakasama. Hindi sapat ang salitang yan kung ituring niya ang mga ito. Tumayo na lamang si Aling Helena sa kinauupuan at malungkot na naglakad pabalik sa kanilang bahay. Inaasahan na lang niya na pagkabalik niya doon ay bubungad sa kanya si Jonas na nakaupo sa kanilang hardin at naglalaro ng kanyang mga gagamba. Pabigat ng pabigat ang pakiramdam ni Aling Helena habang papalapit siya ng papalapit sa kanilang tahanan. Mula sa malayo ay kita mo na ang walang kabuhay-buhay nitong bahay. Parang walang nakatira. Kahit ganoon ay parang wala ito sa sarili na naglakad papasok sa loob. Yakap-yakap ang garapon na kanyang dinala kanina. Nagpunta si Aling Helena sa kwarto ng anak at bumungad sa kanya ang masamang amoy galing dito. Amoy bulok at basura, ngunit hindi ito alintana ng biyuda. Diretso lang itong nakatingin at naglalakad patungo sa isang lumang kabinet at pinatong ang garapon. "Hindi na naman kita nahanap ngayon, pero may dagdag ako sa koleksyon mo, anak, at ngayon tingin ko kumpleto na ito." Bulong ni Aling Helena sa sarili at lumayo ng konti sa aparador upang makitang maigi ang koleksyong regalo niya para sa kanyang anak. Ngumiti ito ng mapait at nanginginig ang mga kamay na kinuha ang supot ng mga tabletas. Sa tingin niya ay oras na para makita na niya ang kanyang anak sa kung saan man ito nagtungo. Nang sumunod na mga araw ay nagtaka ang mga kapitbahay ni Aling Helena
kung bakit hindi na nila nakikita ang byuda tuwing hapon at para bang wala na rin silang naririnig na iyak tuwing hating gabi na inaabot pa ng umaga. Labis silang nag-aalala para sa kapitbahay. Mukhang mas lalong kinain ito ng kalungkutan. 1 taon na ang nakakaraan magmula nang mawala sa piling ni Aling Helena ang anak na si Jonas. 3 buwan lang ang pagitan pagkatapos mamatay ng asawa nito. Maligalig na bata si Jonas at palagi mo itong makikita sa kung saan-saan lang sa kakahanap ng gagamba. Iniipon niya ang mga yon at pinag-aaway-away. Palagi siyang dinadalaw ng kanyang mga kaibigan upang saksihan ang paglalaro niya ng kanyang mga gagamba. Kaya nang mawala si Jonas ay ganoon na lamang ang lugmok ni Aling Helena. Mas lalong nawalan ng sigla ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw ay biglang napansin ng kanyang mga kapitbahay ang pagiging masiglahin nitong muli. Ngunit may mali sa kanyang kinikilos. Bawat hapon ay kinakausap niya ang kanyang sarili at nagagalit sa anak na matagal nang wala. Tsaka ito lalabas at uuwi ng gabi. Dala-dala ang isang garapon na may lamang gagamba. Napagpasyahan nila Nestor at iba pang mga kapitbahay na bisitahin si Aling Helena. Tinawag ito mula sa gate, ngunit walang sumasagot. Kung kaya naisipan nilang pumasok. Nang nasa loob na ay agad sumalubong sa kanila ang napakabahong amoy. Agad na hinanap yon nila Nestor at nang buksan nila ang kwarto ni Jonas, agad na tumambad sa kanila ang bangkay ni Aling Helena sa sahig at ang mas lalo nilang kinagulat ay ang koleksyon ng mga gagamba na nasa loob ng mga garapon na nakadisplay sa isang malaking kabinet. Nandidiri man ay nilapitan ni Nestor ang kabinet na yon, habang ang iba naman niyang kasama ay humingi ng tulong. Higit kumulang 50 garapon yon na may mga patay na gagamba sa loob. Napatingin muli si Nestor sa bangkay ni Aling Helena nang may awa sa kanyang muka. Gagamba ang nakakapagpasaya kay Jonas at siguro yun din ang dahilan kung bakit nangolekta si Aling Helena sa pag-asang sa kung saan man si Jonas ay matutuwa ito sa handog ng kanyang ina. Mabilisang shoutout lang po mga kapasta. Batiin ko lang po happy listening kay Ma'am Diane Wilhite. At batiin ko rin po si Ma'am Rhea Nicer o Nicer ng New York. Nakita ko lang sa comment section si Ma'am Happy listening po Ma'am Rhea at Ma'am Diane. Yun lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.